Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, bakit useless ang pagsabay sa uso o walang kwenta ang pagsabay sa uso. Kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! So yung mga pare, bago tayo mag-umpisa, kung nakikita ninyo bro, nandito na naman tayo sa labas mga pare. So ang ganda ng panahon ngayon bro, lalong-lalo na pag nasa silong ka, nandito ka kasama yung motor mo pare. Yan o, ganda bro, sobrang nakaka-relax. Kung makikita ninyo, buti na lang talaga dito umuha ng bahay. Farm, may mga baka dyan, may ano, nature pare. Plus idagdag mo pa yung napakagandang motor natin dyan, no? Ganda ng shot to, tignan mo pare. Yan o, diba? Nakaka-relax, kaya gusto kong lumabas, magpahangin, no? Tumambay dito. Mas nabubuksan yung isip ko, mas magandang gumawa ng content pare, no? So tara, pag-usapan na natin to. Okay mga pare, so may papanoorin tayong video na nakita ko sa YouTube, no? So magre-react tayo after natin to panoorin. So tara, let's go. Lalagay ko dyan sa screen pare. 5. These were the ultimate flex. So super dry, di ko alam kung familiar kayo sa product na super dry. But ako hindi. Siguro sa ibang bansa trend to, ng super dry na to. Now, nobody's wearing them. In 2009, these were absolutely everything. Now, they've completely fallen off. In 2012, these were the ultimate status symbol. Now, everyone just hates on them. Bro, Beats by Dre pare, Beats by Dre. Sinong mga millennial dyan or mga bata pa nung mga panahon na sumikat yung Beats by Dre pare? Nung sumikat yung Beats by Dre pare, I think that was college ako ata noon pare. College ako noon. Na sobrang lahat ng tao gustong magkaroon ng Beats by Dre pare. Kasi unang-una, maangas naman kasi talaga yung itsura niya. To the point na bumili pa, nauso yung mga fake na Beats by Dre noon. At I'm gonna confess pare, isa ako sa mga nagpabili sa airmat ko ng kahit fake lang na Beats by Dre. Basta masuot ko lang siya kahit sobrang napakapangit ng audio bro. Hindi naman sa pangit, but you know, pwede na. Pag nakasuot ka ng Beats by Dre noon, tingin sa'yo pare, fashionista ka, stylist ka, or maangas ka lang talaga, maangas ka lang sa tingin, sa paningin ng mga kabataan noon. Sa mga young adults noon, maangas ka na tingnan pagka may Beats by Dre ka pare, no? So, nakarelate ako doon pare, isa ako sa mga biktima na ganun. 2015, these drops were everything. Now the hype has completely died. In 2022, these were the hottest thing. Now, they're just gathering dust in the supermarket. Invest in yourself. It's the only trend that never goes out of style. Sobrang iksing video pare. I think wala pa atang 1 minute yun. Nasa 1 minute ba yun? Pero sobrang on point, no? Sa mga medyo nalito dun sa video pare, pinakita niya yung mga brands that was trend before, no? Mga sobrang sikat, sobrang pinipilahan ng mga products before, no? Pinakita niya yon nung taon na yon at ano na sila ngayon. Out of style na sila, corny na sila ngayon. Meron ng mas magandang product sa kanila ngayon. And yun yung sinasabi ko sa inyo na pare na walang kwenta ang sumabay sa uso. Lalong-lalo na if hindi ka naman ganun kayaman, hindi pa ganun kadami yung pera mo. Kumbaga, wala ka pang capability to support yourself, umaasa ka pa lang sa magulang mo. Kaya importante talaga na malaman ng mga kabataan, lalo na yung mga nasa poder pa lang ng parents nila, na huwag niyong i-pressure yung sarili ninyo na sumunod sa uso. Some young people out there, no? Pag hindi na sila nakasabay sa uso, they will feel bad. They will be depressed dahil wala lahat ng kaibigan nila nakaganon siya ang hindi. And also at the same time pare, sinong sinisisi nila madalas? The parents. The more na hindi sila makasabay sa uso, the more na lagi nilang sisisihin yung mga parents na dahil hindi sila kayang bilhin ito. When in fact, kaya naman silang bilhin. Pero syempre, dahil magulang ka, titignan mo kung bakit ano bang kwenta nung... Kasi pag pabili ka sa magulang mo, isipin niya, ano bang kwenta ng gamit na to? Diba? So, ang daming downside pag inadapt mo sa system mo yung sumabay sa uso. Again, hindi ko kayo masisisi doon pare. Hindi natin masisisi yung mga sarili natin kasi naging biktima rin tayo na, naging biktima rin ako. Hindi pagsabay sa uso. Because
Yung system pare, the media, entertainment industry, binibrainwash tayong mga kabataan na pag hindi ka sumabay sa uso, you're not cool. Pag hindi ka sumabay sa uso, konti ang kaibigan mo. Anong nangyari? Napupunta ngayon tayo dito sa mindset, no? Na mindset na kailangan nating gumastos ng malaki, kailangan nating gumastos ng madami, no? In order for the people to like us. No, in order na magkaroon ka ng circle of friends, kailangan mo sumabay sa uso. Di ba? Well, in fact, hindi. Sumabay ka sa uso. Okay, binili mo yung kailangan mong bilhin. Binilin mo yung itong trend na gamit na to, gadget na to, na damit na to. Sabihin natin na yung pinambili mo, hindi ka naman ganun kayaman. Kumbaga, inipon mo pa yung pera mo para lang makabili ng pangsabay sa uso. Alright? Tapos, inipon mo yung pera mo, imagine nyo yung pare think about it. Inipon mo yung pera mo ng matagal. Sabihin natin, 2 years. No? Inipon mo yung pera mo ng 2 years para makabili ng gadget or damit na magiging uso lang for 3 months, 2 to 3 months, 5 months. Di ba pare? Kawawa kapag may ganun kang mindset. Alam mo yun? Inipon mo yung pera mo for 2 years, tapos yung itatagal lang nung gamit, 2 to 3 months. Sabihin natin 6 months. Oh. Tapos laos na. Kumbaga sayang. Instead of, sabi nga dun sa video, ang trend na hindi nauuso is investing in yourselves. Imagine, okay, pagkumpara natin, bumili ka ng damit, no? Ipinag-ipunan mo for 2 years. Bumili ka ng damit, tapos yung damit na yun, nauso lang siya for 6 months, tapos may iba na namang trend. Now imagine, nag-ipon ka for 2 years. Yung inipon mong pera na yun, pinang-enroll mo ng, sabihin natin na, pandagdag sa resume mo. Nag-enroll ka ng certification. Anything na certification, pare, kayo na bahala. Yung certification na yun, bro, na pandagdag mo sa resume mo, hanggang kailan uso yun, bro? Sige nga. It's gonna be forever, pare. Okay? It's gonna be used forever. At hindi man natin sabihing forever, no? Hindi man natin sabihing forever, but yung addition na yun sa knowledge mo, sa utak mo, it's forever, pare. No? Yung dagdag knowledge na yun sa utak mo, it's gonna be forever. Compared dun sa mga gadget, damit, na uso lang siya for a short period of time. So, again, dito natin mapapatunayan na pagsabay sa uso, bro, is para sa akin, kumbaga, ironic ang pagsabay sa trend is out of trend. No? Pagsabay sa uso, hindi na uso. Papahirapan mo lang yung sarili mo, pare. Biro mo, you want to be belong sa isang group. You want attention by buying something na kapos sa budget mo. Now, imagine kung yung pera mo na yon na pinambili mo ng kung ano-ano mang trend dyan, pinang-enroll mo ng gym. Diba? Yung health mo, forever yun, pare. Hindi nawawal. Yung taking care of your health, yourselves, will not go out of style, pare. Kahit anong, ito pa imagine niyo, bro. No? If nag-concentrate kayo sa pag-aayos ng mga katawan ninyo, pag-gym ninyo, kahit anong suotin mo, pare, kahit hindi uso yung suotin mo, maganda pa rin tignan, you're pleasing to the eye. Alright? Unlike yung mga tao nagre-rely sa damit, may bagong trend. So, noon binili nila, out of style na sila, hindi na maganda itsura. Unlike yung mga, hindi man natin sabihin sobrang macho, pero lean yung katawan. Kahit anong suotin ng mga yun, bro, sa totoo lang, hindi nagmamatter yun, pare. Kasi yung pinaka-foundation nila, maayos. Alam ko, lalo na sa panahon ngayon, pare, na social media tayo, di ba? Social media era tayo. You get pressured pag hindi nyo nabibili yung uso. Because sometimes, nakikita ninyo na pag itong tao na to nakabili ng something na uso, ang dami niyang attention na kukuha sa personal at social media. Diba? And naintindihan ko pag bata ka, mainggit ka Diba? Kasi ako nainggit din naman ako, kaya nagpabili ako sa parents ko noon ng kahit peke man lang na ano. Don't get pressured para isipin ninyo na yung ipon ninyo mas mahalaga yan na ma-invest ninyo sa mas makabuluhang bagay. Invest nyo na lang kung saan nyo gustong i-invest na alam ninyo na may kwenta in the long run. Hindi yung
bibili kayo ng trend dahil lang uso. Now, if you want to reward yourself, no, ibang usapan naman yung, boss Diyos, gusto ko i-reward yung sarili ko kaya sumabay ako sa uso. Okay, if that's your main reason para to reward yourself kasi because of your hard work sa mga ginagawa mo, there's no problem with it, di ba? Kasi reward mo yun, nandun yung idea na reward mo yun sa sarili mo. But if bibili ka ng isang bagay just to impress or makisabay kasi, di ba? That will lead into disappointment, pare. Ito, for example, dito sa motor, di ba? Dito sa pagmumotor natin. Maraming bumibili ng motor kasi bakit anong goal nila? Marami daw chicks, di ba? Maraming ganun, pare, kasi bumibili ng motor, marami daw chicks. But in reality, once bumili ka na, hindi naman chicks ang nakapalibot sa'yo, mga kapwa mo rin lalaki, pare. Diba? So sa mga bumili ng motor para sa ganung idea, for sure, disappointment, pare. Disappointment ang mangyayari sa kanila, Brad. Diba? So, kasi yun ang uso, di ba? Sabi, bumili ka noon, marami daw chicks. Yan ang usap-usapan, yan ang trend. Bumili ng motor. Pero, hindi, pare. Okay? When in fact, pag bumili ka ng motor, hindi, puro lalaki yung attention na makukuha mo, at the same time, puro paggastos. So, yung idea na puro chicks, wala. Diba? So, sayang yung pera mo kung yun ang goal mo. Kasi disappointment, pare. Lahat ng sabay sa trend, pare, will lead into disappointment. And ayaw nating mangyari. Gusto natin, at as much as possible, pera kasi, pare, pinaghihirapan yan. Di ba? Pera pinaghihirapan. Ipon, ang hirap mag-ipon. Ang hirap lumayo sa temptation na gumastos. Kaya kung igagastos mo lang din yan sa panandaliang bagay lang, sayang lang. Di ba? Sayang lang. Again, hindi ko sinishare itong mga bagay nito kasi master na ako dyan. Alam ko na yan. I'm actually learning din kasabay ninyo sa mga ganito. Kasi minsan nakakalimutan ko rin Diba? Nakakalimutan ko rin, pare. This is, yung pag-share ko ng mga video na to is way ko din, diba? Way ko din para i-remind yung sarili ko and also for you guys na rin, no? So, yeah. So, sana may natutunan kayo, mga pare. Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Nakasabay din ba kayo sa uso noon pero na-disappoint lang kayo, no? I-share nyo sa akin sa baba, pare. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Once again, this is Josh on Point. See you next time. Boom. Bro, no? Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. Yeah, that's it from me, guys. This is Josh on Point. See you next time.